our beloved Boss Mike Cervera. Ano na mga nangyayari sa mga Duterte? Mukhang iniiwan na ng mga dating mga kasama, 'di ba? Mga dating kasama. Kasi nga mukhang ano talaga mukhang matutuluyan na kung dati siya nagpapatukhang, mukhang siya yung matutukhang ngayon no? Oo, tutukhangin ng ICC. 'Di ba? Eto na nga ngayon ang mangyayari dyan. So wala na bang power? Meron pa rin siguro, pero hindi na ganun ng tulad dati. Kumbaga sa sa nakikita natin at syempre sa opinion ko lang, sa mga nakikita ko sa social media na ang dami na nambabas sa mga Duterte, mukhang hindi na ganun dati. Paano ko ba i-explain sa inyo? Siguro kung sa 1 to 10, mga 4, 3, ganun na lang no? Ang dating hindi talaga tulad nung araw. Pagka nagbatikos ka, nag-post ka, gumawa ka ng content laban sa mga Duterte, nandiyan na yung mga banat. Talaga namang namumutakti. Ngayon, pangilan-ngilan na lang yung mga yung mga nagko-comment ng oy, ganit, mga alanganing tira ba, di ba? Mga ganun mga bayarang vlogger, di ba? Yung hindi ka sisikat, gano'n. Naku, hindi ko planong sumikat. Sabi ko nga, pero baka mamaya yung idol nyo, ako idol. Ngayon, eto na ang mangyayari. Mukhang sa sobrang aga ng pamumulitika ng ilan, ay talagang merong magbibenepisyo at merong magbibenepisyo. May di magbibenepisyo at merong magbibenepisyo. 'Di ba? Ay nako, grabe ang politika sa atin, no? Ang mga kakampi mo dati ngayon, nag-aaklasa na. Yung mga mambabatas natin, yung mga politiko natin, nakikiramdam yan sa agos, 'di ba? Ng social media, ng mga balibalita, ng mga angas-angas, ng mga marites. Kung sa tingin nila na kung sino malakas, asaan nyo? Nando doon na parang lintang nakadikit. Ganyan ang ang kultura ng politika sa ating bansa. Nakakalungkot man, pero yun ang totoo. Sa ngayon, ang mangyayari dito? May magagawa bang paraan para itong mga kaalyadong itong nagtatalunan sa kabilang bakod mapabalik pa sa kanilang baluarte o kampo, yung kanilang kampo, mga boss. Mukhang pahina na ng pahina. Eto pa yan mga boss, tandaan nyo. Malayo pa ang eleksyon. 2014 pa lang next year. Merong pang 5 taon. May 5 taon pa pero ganito na nangyayari sa karir ng pampolitika ng mga Duterte. Alam nyo, sabi ko na nga noong una pa, kapag etong si De Lima ay napalaya, bababa ang kredibilidad ng mga Duterte. Di ba? Ito ang kalokohan dito sa sinasabi nga ni Duterte, no? Na wala na daw ang mga opposition, wala na daw mga nag-iingay, wala na daw kumukontra sa gobyerno, kaya hinahayaan na lang kung ano na lang daw yung gusto nilang gawin. Gusto nilang gawin. Medyo parang may mali na naman doon ng lolo nyo, sapagkat nung araw, tandaan nyo, lahat ng mga taong kumukontra sa kanya, pinapatahimik niya. 'Di ba? Isa na nga diyan si Laila de Lima. 'di ba? Pinatahimik niya ng buong administrasyon niya, nakakulong ang lola nyo. Ang galing 'di ba? Ang galing-galing ng lola nyo. Lolo nyo pala, 'di ba? At ngayon ang lola nyo nakalabas na, syempre, eksena ang lola nyo. At ngayon, 'di ba? Panay nga ngayon ang kanyang mga pa-interview
at mga pahayag na kailangan ay papasukin at bumalik tayo bilang membro ng ICC. Bakit nga ba? Ano nga ba ang kinakatakot ng mga Duterte dito sa ICC? Bakit nga ba? Dahil ba magiging bias yung desisyon ng International Court? Kaya ganon, natatakot sila. Kasi nga yung mga banat ni Pangulong Duterte naman dati, di ba? Sabi ni Bossing ko, malayo pa po ang 2028. Everyone are jumping over the fence. Oo, totoo 'yon. Eto na, tingnan natin. Kasi etong si Pangulong Duterte nung araw pati si tingnan niyo pati si Senator Bato talagang kinakabahan ni. Alam mo yung batikusin niya na rin pati yung yung kanyang kasama sa sa Senado. Parang mali yun eh, 'di ba? Kayo, ano opinion ninyo? Na batikusin mo yung kasama mo sa sa pagpapasa ng mga resolusyon para nang sa ganon ay makapasok o maging membro ulit tayo ng ICC. Parang mali, no? Oo. Di ba? Alam nyo, ang ICC, pinaliwanag yan nung dati nating mga katunggali. Alam nyo, sa politika, mga ganito yan. Walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kagalit, walang permanenteng kaalyado, at walang permanenteng di kaalyado. Maaaring yung kaalyado mo noon ay hindi mo na kaalyado sa susunod na eleksyon. Maaaring yung di mo kaalyado ngayon, maaaring sumama na sa iyo, lalo na yung mga talunan. Diba? Tulad nino. Eto, tingnan nyo yung mga talunan. Pasok! Ano nga ba ang ibig sabihin ng ICC? Ano ba ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa? Pasok, Bugs Bunny! National Criminal Court ang Pilipinas? Let me explain. Kilala nyo naman to, di ba? Ay attorney naman to. Attorney, paki-explain ha. Ngayon, kampi tayo. Kampi tayo ngayon, kampi. Ibang klase po talaga ang politika sa bansang Pilipinas. Grabe sa kabugan at sobra sa eksenahan. Eksena! Attorney, pasok! Sakop nga ba ng International Criminal Court ang Pilipinas? Let me explain. Share this para sa kaalaman ng lahat. Ang ICC... Ito na nga po, sinishare ko na. Sinishare ko na, ha? Ano na ang ICC? Game. Ano ang ICC? Game, ha? Sa kaalaman ng lahat. Ang ICC ay ang International Criminal Court. Layunin nito ay imbestigahan, kasuhan at parusahan ang mga pinakamalalang krimen o crimes against humanity. Kasama dyan ang genocide o malawakang pagpatay at torture. Ayon sa isang survey ng SWS noong 2019, 76% of Filipino adults believe that there were human rights abuses sa war on drugs. Ngayon, sakop ba ng ICC ang investigasyon sa war on drugs? Last week, naglabas ng statement ang Vice President na wala na daw jurisdiction ng ICC sa atin dahil umalis nga tayo doon noong 2019. Totoo naman na nag-withdraw o umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero may investigasyon na sinimulan na ng ICC sa malawakang patayan sa war on drugs. Pero ayon sa batas, may obligasyong mag-cooperate sa ICC proceedings na nasimulan na at may kapangyarihan ng ICC na hatulan at parusahan ang krimeng ginawa bago ng withdrawal. Malinaw. Yan, maliwanag ay kinikilala ng ating Supreme Court daw yung ICC dahil nung panahon na yon ay nag-umpisa ng mag-imbestiga ang International Criminal Court. At ngayon, kahit pa umalis tayo, ito na nga yung sinasabi natin nung nakaraan, kahit na umalis pa tayo, Boss Helen, kahit umalis pa tayo sa ICC bilang membro, ay meron pa rin karapatan na ituloy yung kanilang pag-iimbestiga at may karapatan pa rin silang parusahan. Yung mga lumabag sa karapatang pantao. 'Di ba? Sa mga krimen na talaga namang hindi
walang kapatawaran. Tulad ng pagpatay, tulad ng pagmasaker, at kung ano-ano pa. Lalong-lalo na kung ang salarin ay naging halal ng bayan. Shoutout dyan sa atin sa London, Boss Helen Makatsyag. Bukas baka umuwi na ako dyan. Tuloy nga natin to. Ano sabi ni Attorney Bugs? Attorney Bugs, pasok! Investigasyon na sinimulan na ng ICC sa malawakang patayan sa war on drugs. Pero ayon sa o umalis ang Pilipinas sa ICC. Ulit. Ang Vice President na wala na daw jurisdiction ng ICC sa atin dahil umalis nga tayo doon noong 2019. Totoo naman na nag-withdraw o umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero may investigasyon na sinimulan na ng ICC sa malawak. Ayan na, may sinimulan na ang investigasyon ng ICC tulad na sinasabi natin noon pa na patungkol nga dito sa malawakang patayan. Malawakang patayan sa war on drugs. Pero ayon sa batas, may obligasyong mag-cooperate sa ICC proceedings na nasimulan na at may may obligasyon na take note, obligasyon ang pamahalaan ng Pilipinas para maisakatuparan ng ICC yung nasimulan nilang investigasyon. Gustong-gusto to ni Clarice Robis at ni Boss Jing Kohi, at pati na rin si Auntie Mama, pati na rin si Boss Ibet. Tapos pangyarihan ng ICC na hatulan at parusahan ang krimeng ginawa bago ng withdrawal. Malinaw ito sa ayan na hatulan at parurusahan. Yun siguro yung kinakatakot nitong mga grupo ni Lolo Diggs. Lolo Diggs, mukhang o-order na ba ako sa Shopee ng panlagay sa leeg? Ay nako, regaluhan natin si Lolo Diggs ng panlagay sa leeg. Yung, di ba, kapag wheelchair na lang. Wheelchair na lang. Kung mahirap explain. Ano ba yung para sa leeg? Pansin nyo ba yung mga nagkakakasong mga politiko natin? Si Gloria, sino pa ba? Marami pang iba. Abay, nagkakaroon ng tali sa leeg, no? Tapos naka-wheelchair, no? Di ba? sa Rome Statute at mismo ang Supreme Court natin nagsabi, pangarap natin ang kapayapaan. Pero ang may sabi no na Rome Statute at saka ng ating pinakamataas na na Supreme Court. 'Yon. Ay nako. Eto na ngayon. Yan ba ang mga dahilan kung bakit ang mga kampo nga netong si Lolo Diggs, tulad netong si Senator Bato ay talagang nanginginig. Dati ang tapang-tapang ng lolo nyo no? Dabi, punta kayo dito, ganyan, no? Parang ngayon, mukhang bumabag na yung mga buntot nila Panoorin nyo to. Magpapayal sila gano'n dahil kung meron tayong makabayan block sa your house, meron tayong silentory sa Ontiveros dito sa Senado. So, accepted ko na yun galing sa kanya. Hindi ko kasi my love niya, sir, na siya of all people. Masama talaga. Masama. I have to tell you frankly. Masama. Masama po ang love niya because of all the people, siya talaga. Well, pero magkawin personal relationships, di ba? But anyway, makasabihin niya, trabaho lang, walang personal lang. Then, sa akin, that's very personal. Ayan na! Di ba? Alam nyo minsan kailangan din nating manimbang kahit pa naman ayaw natin si Risa di ba? Kung yun naman yung tingin niya, kaya nga nahalal yan din Hindi lang ho kayo Senator Bato ang nahalal. Maging si Risa ay nahalal din.
Huwag niyong gawing personal yung mga trabaho ninyo dyan. Di ba? Personal ba yon kung imumungkahi o gagawa ng resolution para makabalik tayo at maging membro tayo ng ICC ulit? Parang pwede namang pag-usapan yan di ba? Pwede namang pag-usapan yan. O ngayon, kung hindi ka boboto, wala tayong magagawa. Igalang natin kung ano yung mga ano natin. Di ba? Kung ano yung mga panuntunan. Lahat naman dyan sa Senado man o sa Kongreso, may panuntunan kayong sinusunod. Nagbobotohan kayo dyan Ganon din naman kami. Binoto namin kayo. Nanalo kayo pare-parehas. Tapos makikita namin, ganyan ang ginagawa ninyo. Di ba? Basagan kayo ng basagan. Wala kayong respeto sa isa't isa. Anong klaseng pagboto ang nagawa namin, no? Anong pagkakamali namin dito? Bakit gagawin yung personal? Pwede naman dumaan yan sa lahat ng proseso. Hindi naman yan dadaan shortcut pag sinabi ni Risa, eto na, membro na tayo ng ICC. Yun agad di ba? Hindi naman ganun yun Kailangan dumaan mo na yan sa proseso, dumaan mo na yan sa mga ano nila, sa mga maglalaban-laban muna yan sa plenaryo. Doon yung nagtatagisan, sasagutan silang ganon, ipagtatanggol niya yung posisyon niya. Parang yung isa din, ipagtatanggol niya kung bakit gusto niya, pagtatanggol niya kung ayaw niya. Ganun yun bakit itong si, nininervyos? Nininervyos yan. Nininervyos! Totoo nga yun. Sabihin mo trabaho mo yan. It's very personal to me because I am one of the subjects, di ba, na imbestigahan. So, Tingnan niyo yung boses niya! Kasi, I want, of the subject, isa daw siya sa subject para imbestigahan. Ay, Diyos ko! Bakit ngayon takot na takot kayo? Di ba? Yan ang sinasabi ko, kapag kasi alam nyong wala kayong ginawang kasalanan, wala kayong dapat ikatakot. Di ba? Parang jowa nyo lang yan. Pag wala kayong ginawang masama sa jowa nyo, wala kayong dapat explain. Wala kayong dapat ipaliwanag. Ganon. Diba? Hindi po pwedeng, diba? Kapag malinis talaga kayo, wala kayong dapat ikatakot. Sige, go ahead. Punta kayo dito, mag-imbestiga kayo para naman malinis natin itong, mga issue na to. Ganon dapat. Kaso parang Parang wala Wala. Wala. Ano ang mangyayari? Sa tingin ninyo, naniniwala ba kayong humihina na yung magic? Kasi tawag nila dyan magic di ba? Kayo ba, naniniwala ba kayo na humihina na yung karisma, yung magic, yung lakas, yung kapangyarihan, yung mga kakampi ng lolo nyo, etong mga Duterte? Muli, mga boss, maraming salamat sa inyong pakikinig, maraming salamat sa inyong pagsuporta, maraming salamat sa inyong pagsama. At kung nakalimutan nyo mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking channel para naman sipagin tayo. Huwag nyong kakalimutan yan. Alam nyo, eto sa YouTube ngayon dito, napakahirap bumalik. Napakatagal. So, taste lang muna tayo para ma-notif yung tulad ni Dan Urbano kanina na ngayon lang nakita na nagla-live na tayo. Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Boss Mike!